Breaking news! Pinapalakas ng US Air Force ang kanilang kakayahan sa long-range strike capabilities sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga B-2 Spirit, B-52 Stratofortress at B-1 Lancer bombers mula sa mga base ng mga kaalyado sa Australia. Ang mga bomber na ito ay may mahalagang papel sa paglaban sa mga China's naval forces sa gitna ng tumitinding tensyon. Gayunpaman, ang advanced na A2AD network ng China ay nagdudulot ng mga hamon sa US military power projection sa rehiyon. Iminumungkahi ng mga eksperto ang pangangailangan para sa additional long-range missile batteries at mga plano ng joint service plans upang epektibong makapenetrate sa China's A2AD defenses at maprotektahan ang mga kaalyado tulad ng Taiwan. Ang mga pagsisikap ng Air Force ay naglalayong dagdagan ang operational tempo at strategic positioning sa Indo-Pacific na tumutugon sa banta na dulot ng pagpapalawak ng militar ng China. Binibigyang diin ang kahalagahan ng mga long-range strike capabilities na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa strategic planning upang harapin ang mga A2AD network ng China. Habang kinakailangan ang mga aksyon ng Air Force, sumasalamin din ang mga ito sa pagkasira ng dominasyon ng US sa rehiyon dahil sa mga pagsulong ng militar ng China. Ang pagtugon sa mga A2AD network ng China ay nangangailangan ng isang komprehensibong diskarte, kabilang ang pag-deploy ng mga long-range missile system at mga coordinated joint service strategies. Ang layunin ay upang masira ang mga defensive bubbles ng China at paganahin ang tamang pag-deploy ng mga military assets upang maprotektahan ang mga kaalyado ng Amerika. Breaking news! Secretary Gibo Teodoro sinabi na dapat lang tibagin ng China ang kanilang mga artificial na isla tulad ng Mischief Reef na kanilang iligal na itinayo sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang pangingialam ng China sa pagbili ng Pilipinas ng mga bagong barko, missile system at iba pang gamit militar. Tibagin nila yung Mischief Reef at saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands. Umalis sila sa West Philippine Sea. Nagsasabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. Mukhang hiwalay yung dila. President Biden sinabi sa harap ng mga leader ng iba't ibang bansa na itinutulak nito palayo ang China sa South China Sea at Taiwan Strait para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. The United States is unabashed, pushing back against unfair economic competition, against military coercion of other nations in the South China Sea. Mga barkong pandigma ng Japan, New Zealand at Australia muling naglayad sa Taiwan Strait. Ang mga barkong pandigma na ito ay tutuloy sa South China Sea sa isang multinational maritime exercise kasama ang Amerika. Isang pagpapakita ng lakas at puwersa ng magkaalyado. Inaasahan din natin na sasali ang Pilipinas sa nasabing pagsasanay. Kung meron mang tao ng gobyerno o ahensya ng gobyerno sa kasalukuyan ang talagang nagalit sa mga ginagawa ng China, yan ay si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro. Prangka at maanghang na mga salita ang binitawan ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas. Pinapatibag ni Secretary Gilberto Teodoro ang Mischief Reef sa China, isang artificial na isla na ginawa ng China sa loob ng West Philippine Sea. Hindi kasi nagustuhan ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas ang pagpuna ng China sa pagpapalakas at patuloy na Armed Forces of the Philippines Modernization Program kung saan tuloy-tuloy ang pagbili ng Pilipinas ng mga makabagong barkong pangdepensa, missile system at iba pa. Kung sila nagsasabi may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila. Alisin nila yung ballistic capability nila. Tibagin nila yung Mischief Reef. At saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands. Umalis sila sa West Philippine Sea. Nagsasabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. Mukhang hiwalay yung dila. Panama ng Philippine Navy na nag-deploy ang Western Command ng 3 warship at isang barko ng Philippine Coast Guard matapos lumapit ang mga barko ng China sa Palawan.
Yes, there were reports yesterday. It was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and 3 Navy ships to check on the reported presence of this research vessel. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction from the last reported position. Matapos ma-monitor ng Philippine Navy ang pagdagsa ng mga barko ng China nitong linggo sa West Philippine Sea na umaabot sa 251 kung saan kinabibilangan ng Chinese Maritime Militia, China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Ayon sa datos ng Philippine Navy, 21 na barko mula sa China Coast Guard, 16 na barko mula naman sa People's Liberation Army Navy at 204 naman sa Chinese Maritime Militia. At 3 Chinese Research and Survey vessel ang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ang nakababahala ay ang pagdoble ng bilang ng mga barkong pandigma ng China, 2 sa Bajo de Masinloc, 3 sa Lawak Island at 11 naman sa Sabina Shoal. Hindi pa nakontento ang China, nag-deploy pa ito ng Chinese Coast Guard, 2 sa Bajo de Masinloc at 9 naman sa Ayungin Shoal, 1 sa Pag-asa Island at 16 sa Sabina Shoal. Kung pangingisda lang ang tunay na hangarin ng China, bakit ang dami ng warship at Coast Guard ang nilagay nito sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas? Ano ang gustong ipahiwatig ng China sa Pilipinas? Matagal nang inaangkin ng China ang teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea. Sa kabila ng mga taon ng tensyon at halos walang matinding paglaban, tila nagbago ang takbo ng kwento. Ngayon, ang Pilipinas na parang si David ay humaharap sa higanting China, ang Goliath. Isang modernong laban ng tapang at kapangyarihan. Paano nga ba nagkaroon ng ganitong tapang ang Pilipinas? Tara alamin natin. Sobrang kumpiyansa si Goliath habang hinaharap si David. Pero mukhang natatakot ngayon ang China kay David na tila determinado na tumayo at hindi magpatinag. Pero hindi ganito dati. Noon, takot ang Pilipinas na gumawa ng matapang na hakbang, tila binubuli ng China. Kaya, ano ang nagbago? Paano naging kinatatakutan ng isang maliit na isla-nasyon ang isang global military powerhouse? Tara, alamin natin. Para maintindihan ang sitwasyon ngayon sa South China Sea, kailangan nating balikan ang dynamics sa rehiyon. Hindi na nakakagulat, China ang ugat ng halos lahat ng tensyon dito. Ipinagpipilitan nila ang soberanya sa halos 1.4 million square miles ng mahalagang daanan na ito. Siyempre, nagkaroon ito ng banggaan sa ibang bansa sa rehiyon, gaya ng Pilipinas. Maraming bansa ang nagkiklaim sa mga isla, reef at resources sa South China Sea, kabilang ang 190 trillion cubic feet ng natural gas at 11 billion barrels ng oil. Kasama sa mga bansang ito ang Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan at syempre ang Pilipinas. Pero ang tugon ng China, militarisasyon. Nagtatayo sila ng artificial bases na may anti-ship at anti-aircraft missile systems, fighter jets at jamming equipment. Dahil sa agresibong aksyon ng China, tumaas ang tensyon at naging hotspot ang South China Sea para sa international conflicts. Pero alam mo ba, ang Pilipinas lang ang tila walang takot na humaharap sa mga ambisyon at military build-up ng China. Dahil dito, nagkaroon ng sunod-sunod na naval confrontations, lalo na sa 2 mainit na spot, ang Second Thomas Shoal at Scarborough Shoal. Ang Second Thomas Shoal, o mas kilala bilang Iyungin Shoal, ay isang reef na nasa Spratly Islands, halos 200 nautical miles mula sa Palawan. Maraming bansa ang nagkiklaim dito, pero tanging Pilipinas lang ang may military presence. Sa totoo lang, medyo nakakatuwa ang military presence dito. Mga less than a dozen Philippine Navy Marines lang ang nandito, sakay ng isang lumang barkong galing pa ng World War II, ang Sierra Madre. Dati itong pagmamay-ari ng US Navy pero napunta sa Pilipinas pagkatapos ng Vietnam War. Ang tanong, paano napunta ang Sierra Madre sa Second Thomas Shoal? Sinadya ito ng Philippine Navy. Noong 1999, ipinarada nila ito doon para ipakita na sakop ng Pilipinas ang lugar. Simula noon, naging makeshift military base na ito.
Kahit kalawangin at sirang-sira na ang barko, nananatiling aktibong parte pa rin ito ng Philippine Navy. Kaya't kahit anong atake dito, maituturing na act of war. Salamat sa Sierra Madre, hindi magawang i-blockade ng China ang Second Thomas Shoal. Bukod sa soberanya, gusto rin ng China ang lugar dahil sa yaman ng isda at access sa mga oil at gas reserves malapit dito. Ang isa pang mainit na flashpoint ay ang Scarborough Shoal. Tradisyonal na pangingisda ito ng mga Pilipinong mangingisda, pero hindi lang ito ang dahilan ng matinding alitan sa lugar. Ang Scarborough Shoal ay strategic location din para sa air at naval base. Ang bansang may hawak ng Scarborough Shoal ay may kontrol sa maritime traffic sa South China Sea. Kung China ang makakuha, sisirain nila ang mga reef at gagawin itong artificial islands na may missile sites, naval piers at radar installations. Ganito na nga ang nangyari sa ibang reefs na hawak na ng China. Pero hindi pumapayag ang Pilipinas na mangyari ito sa Scarborough, na bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa. Dahil dito, laging nakahanda ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal kahit anong intimidation ang gawin ng China. Sa katunayan, ginagamit ng China ang mga agresibong taktika nila para ipakita ang dominance, lalo na simula noong nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang bisa ang claims ng China sa South China Sea. Lalong tumindi ang tensyon nitong mga nakaraang taon at umabot na sa rurok noong summer ng 2024. Ayon kay retired naval officer at dating senador Antonio Trillanes, pinakamalala na ngayon ang relasyon ng China at Pilipinas. Sabi naman ni Teresita Angsi, isang civic leader, nasa bingit na ng breakdown ang relasyon ng dalawang bansa. Ngayong alam na natin ang background, silipin natin ang mga insidente sa dagat na nagpainit lalo ng sitwasyon. Noong summer ng 2023, nagsimula nang uminit ang tensyon. Noong August 2023, ginamit ng China Coast Guard ang water cannons laban sa Philippine Coast Guard na nag-escort sa mga supply ships papuntang Second Thomas Shoal. Kasama pa rito ang dangerous maneuvers ng Chinese ships sa paligid ng mga barko ng Pilipinas. Noong September, tinanggal ng PCG ang isang 980-foot floating barrier na nakaharang sa entrance ng lagoon sa Scarborough Shoal na nag-iwan ng higit 50 bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa labas ng shoal. Pagdating ng October, isang barko ng CCG at kasama nitong vessel ang bumangga sa isang barko ng PCG at isang military run supply boat malapit sa Second Thomas Shoal na nagresulta sa pagkasira ng parehong barko. Pagdating ng November, inatake ulit ng China gamit ang water cannons ang isang Philippine supply ship papunta sa Second Thomas Shoal. Pati noong December, inulit nila ito. Sa mga panahong to, si General Romeo Browner Jr., ang hepe ng 150,000 strong Philippine Armed Forces, ay nasa loob ng barkong tinamaan. Sumama siya sa crew ng Unisa May 1, isang maliit na wooden-hulled supply boat, para personal na mag-deliver ng mga Christmas gifts, pagkain, at iba pang supply para sa mga Marines na nasa BRP Sierra Madre. Pagkatapos niyang maranasan ang agresyon ng China sa South China Sea firsthand, nagsumpa si Browner na patuloy na susuportahan ng bansa ang mga tropa nito sa frontline at poprotektahan ang mga mangingisda sa kahit anong sitwasyon. Ang water cannon attacks ay patuloy na naganap buong 2024. Noong March 5, binanatan ng CCG ang isang supply boat gamit ang mga malalakas na water cannons. Nabasag ang windshield ng barko at nasugatan ang 4 na Pilipinong crew members. Wala pang 3 linggo, naulit ang halos parehong insidente, pero mas malala ang pagkasira sa wooden vessel. Noong April 23, may muntik na namang banggaan malapit sa Second Thomas Shoal nang harangin ng isang barko ng CCG ang PCG vessel, ang BRP Malaposya. Interesting pa dito, nakuhanan pa ng video ang insidente dahil kasama sa BRP Malaposya ang ilang journalists para sa kanilang 1,038-mile patrol. Part ito ng bagong strategy ng Pilipinas para ilantad sa publiko ang mas nagiging hostile na actions ng China sa South China Sea. Pero
Mukhang di naman natakot ang China kasi isang linggo lang pagkatapos noon, inatake na naman nila gamit ang water cannons ang BRP Bagache at isang vessel ng Philippine Bureau of Fisheries. Kahit pa tinamaan sila ng malalakas na water jets, ang mga barko ng Pilipinas ay inutusan na huwag gumanti para maiwasan ang escalation. Eksaktong gusto ng China. Ayaw ng Pilipinas na mahulog sa bitag ng China. Pero dahil dito, mas lalo pang nagalit ang China at nag-escalate ang conflict na nauwi sa pinakagrabing insidente noong June 17. Sa pagkakataong yon, nagkaroon ng banggaan ang isang barko ng China at ang isang Philippine supply ship na may misyon papunta sa Second Thomas Shoal. Ang barko ng CCG ay paulit-ulit na binangga ang supply ship ng Pilipinas. Pilit silang hinaharangan para hindi makapagpatuloy sa misyon. Hindi lang yon, sinakyan pa ng mga crew ng Chinese Coast Guard ang rigid-hulled ship at ang kasama nitong barko. Armado ng mga palakol at machetes, sinira nila ang equipment ng mga Pilipino at kinuha ang mga armas at cellphone ng mga personnel. Ilang Navy personnel ng Pilipinas ang nasugatan at may isang nawalan ng hinlalaki. Walang duda, itong insidente ang naging tuktok ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Dahil dito, napilitang mag-usap ang dalawang bansa para subukan pababain ang tensyon. Pero kahit pa nag-agree ang magkabilang panig, kinabukasan lang pagkatapos ng usapan, namataan na naman ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard na tinatawag na Monster malapit sa Second Thomas Shoal. Itong Monster, isang 12,000-ton mammoth ship, ang pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Patuloy itong naglalayag sa loob ng Philippine EEZ ng ilang buwan. Halatang determined ang China na ipakita ang lakas nito para sakupin ang Pilipinas. Sabi nga ng diplomat, isang Asia-Pacific Current Affairs magazine, ito'y parte ng strategy ng China na kill the chicken to scare the monkey. Para sa China, ang mas malakas na kalaban na gusto nilang takutin ay ang US. Pero, sa totoo lang, parang di naman natatakot ang Pilipinas. Paano nangyari ito? 10 taon na ang nakakaraan, iba ang sitwasyon. Ibang-iba ang strategy ng China noon. Noong June 2022, nagtayo ang Pilipinas ng unang missile base na nakaharap sa South China Sea, sa Western Luzon. May kakayahan itong tamaan ang target hanggang 185 miles ang layo. Hindi ibig sabihin nito na magsisimula nang magpaputok ang Pilipinas ng BrahMos missiles sa Chinese vessels. Pero nagsisilbi itong malakas na deterrent. Kung sakaling may gulo, ang presence ng mga missile na ito ay magbibigay ng malakas na depensa. Maraming nagtatanong kung kaya ba ng 4 na BrahMos batteries labanan ang Chinese military. Isang halimbawa dito ang R-360 Neptune ng Ukraine na mas mabagal at mahinang missile kaysa BrahMos pero nagawang pabagsakin ang flagship ng Russian Navy na Moskva. Hindi kailangan ng maraming missiles para gawing delikado ang dagat para sa kalaban. At kung plano ng China na bombahin ang mga BrahMos base, madali silang makakalipat dahil nakamount sa trucks ang mga ito. Ang mga upgrades na ito ay nagpapalakas ng loob ng Pilipinas. Pero higit pa rito, mahalaga ang muling pagpapalapit ng relasyon nito sa US. Imbes na matakot ang US dahil sa pangbubuli ng China, lalo pang tumibay ang alyansa nila. Sa 2024, mayroon ng 9 na US military bases sa Pilipinas, kabilang ang 4 na nadagdag nang maging presidente si Marcos. Ang mga base na ito, tulad ng mga nasa Palawan at Cagayan, ay nakaposisyon upang magbigay ng stability sa Indo-Pacific region. Nagdagdag din ang US ng ground-based Typhoon mid-range missile system sa Luzon, ang unang deployment nito sa Asia mula Cold War. Bagamat uuwi ito sa US pagdating ng September 2024, ipinakita nito ang lakas ng alyansa sa joint military exercises gaya ng Balikatan, na ginanap noong April at May 2024. Dito, kasama ang Australia at France, nagsanay sila sa maritime security, aviation at cyber warfare. Sa bilang, higit 16,000 military personnel mula sa 4 na bansa ang sumali sa mga exercises na ginawa sa loob ng 19 days. Predictably,
Agad itong kinundena ng China bilang isang provocation. Pero halata rin na medyo nag-aalala sila sa malakas na alyansa ng US at Pilipinas. At dapat lang. Kamakailan lang, sinabi ulit ni US National Security Advisor Jake Sullivan na committed ang US na tulungan ang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng armed attack laban sa mga puwersa ng Pilipinas. Kasama dito ang mga public vessels o aircraft tulad ng mga barko ng Coast Guard kahit saan sa South China Sea. Yung sinabi ni Sullivan related sa Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas na nagsasabing magkakaroon ng agarang tulong kung magkakaroon ng atake sa alinman sa teritoryo ng bawat bansa o sa mga isla at puwersa nito sa Pacific. Ang US lang din ang tanging bansa na may ganitong kasunduan kasama ang Pilipinas. Ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!